Mga kakaibang pamahiin at paniniwala tungkol sa pera na mula sa iba't ibang panig ng mundo. Tayo na sa ilang mga masigasig na kasanayan at pamahiin mula sa buong mundo na nauugnay sa pag-iipon ng kayamanan. Minsan inaamin natin na ang ilan sa mga ito ay maaring tunog kakaiba, ngunit maaari din itong maging isang masaya at eye-opening upang malaman ang tungkol sa iba't ibang henerasyon, kultura at mga sistema ng paniniwala. Kaya't halina, sabay-sabay nating alamin ang ilan sa mga pamahiin ng pera na maaring gusto o hindi mo gustong isaalang-alang na isama sa buhay mo. Again, ito ay pamahiin na atin ng kinagisnan, so nasa atin na yan kung paniniwalaan natin sila dahil at the end of the day, decision mo pa din ang masusunod. Panatilihin ang iyong pitaka o mga furs sa antas ng bewang o mas mataas. Ang lugar na pinagmula ng pamahiin nito ay sa China. Ayon sa kulturang Chino, masamang feng shui na ilagay ang iyong pitaka sa sahig. Sa katunayan, mayroong isang kawikaang Chino na narinig mo na ang isang pitaka sa sahig, ang pera ay lalabas sa pintuan. Ang ideya sa likod ng paniniwala na ito ay dahil ang mga tao ay karaniwang nagdadala ng kanilang pera, credit card at iba pang mahalagang bagay sa kanilang pitaka. Ang paglalagay ng kanilang bag sa sahig ay nagpapakita ng kawalang galang sa pagkakasunod-sunod ng mga bagay at ang pagpapawalang pansin sa iyong pera at yaman. Kung hindi man totoo ang paniniwalang ito, mahalaga pa din na huwag nating ilagay ang iyong pitaka sa sahig. Ito ay para na din sa mahusay na paraan upang mapanatili natin itong malinis. Dalawa, kapag naiputan ka raw ng ibon, ito ay isang sinyalis ng good luck. Ang lugar na pinagmula naman ng pamahiin na ito ay sa Turkey. Ang mga dumiba ng ibon ay yucky or lucky. Ayon sa artikulong ito mula sa Harriet Daily News, maaring pareho silang kaunting yucky at lucky. Sa Turkey, maraming mga tao ang naniniwala na kapag naiputan sila ng isang ibon ay isang simbolo ng magandang bagay na darating. At tradisyon na nila na bumili ng tiket ng loto sa parehong araw kung kailan ito nangyari. So, magingay sa bagong taon na may cash sa kamay. Ang lugar na pinagmulan naman nito ay sa Latin America. Sa December 31, itakda ang iyong champagne at kumuha ng ilang pera, mas mabuti mula sa iyong sariling pitaka. Dahil ayon sa tradisyong Latino, ang pagkakaroon ng pera sa iyong kamay kapag ang orasan ay tumama sa ika-12 ng madaling araw, ay masisiguro ang kaunlarang pang-ekonomiya sa darating na taon. Well, ito ay nakasanayan na rin natin mga Pilipino usually. Lagi tayong may pera sa ating bulsa o sa kamay tuwing sasalubungin natin ang bagong taon. And number 4, ang isang gagamba sa iyong bulsa ay nangangahulugang darating ang pera. Ang lugar na pinagmulan naman nito ay sa United Kingdom. Mula sa Great Britain hanggang sa Caribbean Island, pinaniniwalaan na ang isang 8 paa na spider na nahuli at ibinusa, aka isang money spider na nangangahulugan na ang kayamanan ay malapit nang humabi sa iyong buhay. Kung hindi ka naniniwala, suriin ang diksyon. Ito pa, kung nangyari na nakakita ka ng isang gagamba ng pera sa iyong buhok, ito ay dapat na tanda ng magandang kapalaran at pagtaas ng kayamanan. Number 5, i-freeze ang iyong credit card as in literal. Lugar na pinagmulan ni Estados Unidos. Ang mas modernong pamamaraan na ito ay hindi talagang pamahiin. Sa halip, isang modernong kasanayan na mukhang eksaktong tunog. Ilagay ang iyong mga credit card sa isang lalagyan ng Tupperware na puno ng tubig at ilagay ito sa freezer. Ang ideya sa likod ng kasanayan nito ay sa susunod na nais mong gamitin ang iyong credit card, kakailanganin mo munang hintayin na malusaw ang yelo o sirain ito ng isang martilyo na medyo magulo. Ito ay magbibigay sa iyo ng oras upang baguhin ang iyong isip tungkol sa paggamit ng iyong credit card upang makagawa ng isang pagbili. At huwag mag-alala, kahit nasa bagong teknolohiya ng chips, gagana pa rin ang iyong credit card matapos itong malusaw ang yelo. Ika-6, panatilihing laging sarado ang iyong mga toilet lids. Ang lugar na pinagmulan naman nito ay sa Silangang Asya at sa masayang sambahayan sa buong mundo. Technically, ito ay isa pang ideya na nagmula sa pagsasaya ng Feng Shui. Sa kultura ng Feng Shui, ang tubig ay pinakamahalaga. Hawak nito ang pamagat ng pagiging isang pinakamalakas at pinakabanayad na elemento sa mundo. Hindi lamang yon, ngunit ang bawat buhay ng bagay ay nangangailangan ng tubig.
Mahalaga ito para sa buhay sa mundo, kaya hindi kataka-taka na ang Feng Shui ay nangangahulugang hangin at tubig. Ayon sa mga Feng Shui artists ngayon, ang pagpapanatili ng takip ng toilet na nakasara ay naglalagay sa iyo sa isang mindset upang maiwasan ang kasaganaan at kaunlaran mula sa pagpunta sa kanal. At sa gayon, pinapanatili mo ang mahusay na enerhiya ng Qi sa iyong bahay. Ikapito, magsabit ng number 8 sa isang lugar sa iyong tahanan. Ang lugar na pinagmulan naman nito ay sa Japan. Sa numerolohiya ng Hapon at iba pang mga kultura ng Silangang Asya, ang number 8 ay tinuturing na isang maswerteng numero. Sa pamamagitan ng pagsasama ng 8 likang sining sa iyong tahanan, pinaniniwalaan na inaanyayahan mo ang magandang kapalaran sa iyong living space. Ang number 8 ay nagtataguyod din ng ideya ng paglago ng prosperidad, sapagkat in Japanese writing, shape broaden ng paunti-unti. Number 8. Ibaon ng isang rebulto ng Saint Joseph sa iyong bakuran. Ang lugar na pinagmulan naman ito ay sa Europe. Naghahanap ka ba ng magbebenta ng iyong bahay? Maaari mong isaalang-alang ang paghuhukay ng isang butas at paglilibing ng estatwa ng Saint Joseph sa iyong bakuran. Ayon kasi sa tradisyon ng Katoliko, Saint Joseph ang patron saint ng bahay at pamilya. At tulad ng alamat nito, panahon ng Middle Ages, isang pangkat ng mga pinuno ng European nuns ang umasa sa pamamagitan ng Saint Joseph upang hanapan sila ng isang kumbento. Sinabi din nito na inilibing ng mga panday ng Aleman ang mga estatwa ng Saint Joseph sa mga pundasyon ng mga bahay na kanilang itinayo bago nila ito ibenta. Kahit saan ito nagmula, ang kaugalian ng paglilibing kay Saint Joseph ay naging laganap na ng maraming mga retailers na naghahandog ng isang Saint Joseph home sale kit. Number 9, huwag manggulo sa mga diwata ng Irish Fort. Ang lugar na pinagmulan ay sa Ireland. Sa alamat ng Ireland, ang fairy forts o pabilog na enclosure na napaliligiran by earthen or bankstone na dating ginamit upang maprotektahan ang mga baka sa gabi ay itinuturing na sagrado. Pinakasagrado, sa katunayan, na ang mga taga-Ireland ay naniniwala na ang paggulo sa isa ay maaaring magresulta sa one world consequences tulad ng financial na kahirapan. Ang solusyon ay iwanan mo sila. Number 10, pulutin lamang ang penny kapag ulo ang nakaharap. Ang aking mga kaibigan at ako ay lumaki na nagsasabing kapag nakakita ng 1 sentimos, kunin ito at sa buong araw ay magkakaroon ka ng magandang kapalaran. Nalaman namin ang kasabihan na ito na mula sa pelikulang Grease, ngunit ito ay tila isang lumang kasabihan mula sa Inglaterra. Gayunpaman tila mas maraming mga patakaran tungkol sa pagkuha ng mga pennies kaysa sa aking kinalakihan. Ang mga penny na nasa taas ang ulo ay maganda ang kapalaran. Ngunit ang mga penny na ang buntot ang nasa taas ay hahantong sa masamang kapalaran at dapat na iwan na lamang ito ng walang pag-aalinlangan. Number 11, pangangati ng palad ay nangangahulugang malapit kang makakuha o mawalan ng pera. Ayon sa website ng palmistry at hand analysis, ang isang makatinaka ng palad ay isang magandang bagay, sapagkat nangangahulugan nito na malapit kang makatanggap ng pera. Huwag kamuti ng nangangati o kung hindi ay pipigilan mo ang pera mula sa iyong buhay. Samantalang ang isang makating kaliwang palad naman sa kabilang banda ay nangangahulugang mawawalan ka ng pera. Upang mapawi ang kati at protektahan ang iyong pag-aari, maaari mo ikuskus ang iyong kaliwang palad sa isang piraso ng kahoy. Ang pamahiin na ito ay sinasabing nagmula sa mga Saxon, mga tribo ng Aleman na naninirahan sa Great Britain sa panahon ng Middle Ages. Naniniwala din sila na maaari mong pagalingin ang may sakit sa bala sa pamamagitan ng pagkuskus ng pilak dito. Number 12, kung mayroon kang mabalbo na braso, magiging mayaman ka raw. Una kong nabasa ang pamahiin ito sa Adventure of Huckleberry Finn, nang sabihin ni Jim K. Huck na ang mabalbo na braso at isang mabalbo na dibdib ay may tagapagpahiwatig ng yaman sa hinaharap. Ngunit isinulat din ng real estate mogul na si Barbara Corcoran ang tungkol sa pamahiin nito sa kanyang aklat na kung wala kang malaking dibdib, maglagay ka ng mga ribbons on your pigtails. Inaliw siya ng kanyang lola sa pamahiin na ito nang si Corcoran ay isang dalagita pa lamang. Pagkalipas ng mga taon, natuwa siya nang matupad ang dapat na link sa pagitan ng kanyang mabuhok na braso at ang kanyang kinabukasan bilang isang mayamang babae. Number 13, huwag pumito sa loob ng tahanan. Ayon sa isang pamahiin sa Russia, ang pagpito habang nasa ilalim ng isang bubong ay magdudulot sa iyo na pumito ang iyong pera palayo. Ito ay marahil nauugnay sa pananaw ng Ruso na dapat kang maging pesimistiko tungkol sa tagumpay sa pananalapi sa hinaharap o kung hindi ay haharapin mo ang masamang kapalaran para sa iyong hubris.
Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging